ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. This is not a coup d'etat. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government. Sa isang tape message, ipinarating nila sa gobyerno ang kanilang mga hinaing, kabilang ang umano'y korupsyon sa militar. Ang mga demand nila noon, pagbibitiw ni Noy Pangulong Arroyo at iba pang pinuno sa ilalim ng administrasyon at pagpapatupad ng National Recovery Program na nila'y tunay na solusyon sa mga problema ng bayan. Nagdeklara si Arroyo ng State of Rebellion at nagbigay ng palugit sa mga sundalo. Kinagabihan, pagkatapos ng negosasyon, sumuko ang mga rebelding sundalo. The crisis in Makati is over. I believe na itong reforms na to, this will not come within my lifetime. Hindi yan, yung mga, siyempre, they'll say what they promise this is. Ganun lang. Ako nga, stated these demands just for the sake of stating demands. But, yan, in behalf of the group. Pero, we're not kidding anybody here. Wala mangyayari. Ipinagharap ng kasong kudeta si Trillanes. Naharap din siya sa court-martial proceeding dahil sa paglabag sa Articles of War. Ikinulong siya sa Bonifacio Naval Station sa Fort Bonifacio. 4 na taon ang nakalipas, tumakbo at nanalo bilang senador si Trillanes kahit pa nakakulong. At sa gitna ng pagdinig ng kinakaharap na kasong kudeta, nag-walkout sa korte sina Senador Trillanes IV at mga kapwa niya akusadong Magdalo. Nananawagan kami sa taong bayan na naniniwala sa pagbabago. Ngayon na panahon. Join us. Samahan niyo kami rin sa Makati. Nilakad nila ang kahabaan ng Makati Avenue at dumiretso sa Manila Peninsula Hotel. Pumasok sina Trillanes at muling ipinanawagan ang muling pagbaba sa pwesto ni Arroyo. Nagpadala ng nasa 2,000 sundalo at 5 tangke ang AFP. Pasado 2:00, nagbigay ng ultimatum si Nooy NCRPO Chief Jerry Barrias. We are clearing the area. We are forcing some people to get out. But we have to meet the timeline of 3 o'clock. Bandang 5:00 ng hapon, nagpakawala na ng tear gas ang mga otoridad. At maya-maya pa, dito sumuko na si Trillanes matapos ang 6 na oras na pag-ukupa sa Manila Pen. October 11, 2010, pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Presidential Proclamation No. 50 na magkakaloob ng amnestiya sa lahat ng nagaklas na sundalo. Sa Oakwood Mutiny noong 2003, sa standoff ng Marines noong 2006, at Manila Pen Siege noong 2007. November 2010, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 75 na siyang pumalit sa Proclamation No. 50. Dito, mas pinalawig ang amnestiya, pati sa mga dating PNP personnel na sangkot din sa mga insidente. December 2010, naaprubahan na ng Kongreso ang proklamasyon. January 5, 2011, kasama ang iba pang leader ng Magdalo, pumunta sa Senador Antonio Trillanes IV sa Ad Hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense para mag-apply sa alok ng amnestiya ng Administrasyong Aquino. Kasi hindi naman ho kami nagpanggap na yung ginawa namin na pagpunta sa Oakwood and sa Manila Pen and na natural na ginagawa ng sundalo. We are man enough to admit na we have broken rules in the pursuit of our moral cause and we faced it. Noong buwan din yun, naaprubahan ang amnestiya ng Trillanes at ilang nag-apply para rito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.